Dito tayo ngayon sa kahabaan ng Roas Boulevard, Service Road. At dito sa aming pag-ikot-ikot sa lugar na ito ay aming nakilala si Tatay Armando. Tatay Armando, magandang tanghali sa'yo. Kanina sa ating pagkukwento-kwentuhan, ay sabi mo ay 30 years ka nang nakatira dito. Tama ba? Dito sa Bandabayan. Totoo ba yun? 30 years ka na dyan? Ay, nagtitinda kasi ako, sir, dati. Diyan sa harapan ng ospital. Ay, hindi na nga kami pinapagtinda dahil kinukuha ng paninda namin dito. Ganun. Oo. Ngayon, pero dati, malakas din dito. May inupahan kami sa Dakota dati. Ay, nasunog. Ay, siyempre, ang hanap buhay namin nandito. Kaya, dito lang ako. Dito lang kayo. Oo, dito lang. Meron po ba kayong pamilya? Mayroon. Nasaan ang pamilya nyo? Yung, nag-aaral ngayon, hawak ng Child Hope. Child Hope? Tinutulungan din ako ng mga Child Hope. Yung mga, hindi ko alam kung ano yun. Pero tinutulungan din ako. Tapos mayroon din akong isang anak na may alaga ako na may nagme-maintenance ng gamot. Nagbe-maintenance pa rin kayo ng gamot? Hindi, yung bata. Yung bata. Yung alaga ko. Kumbaga, sa ganitong kalagayan nyo, meron pa kayong responsibilidad sa inyong inaalagaang anak. Okay. Pero ano po sa ngayon, ano ang inyong pinagkakaabalahan? Pinagkakaabalahan, kagaya niya, pumarada kayo rito. Ay, kailangan may free parking kayo. Si tatay, siya po yung parang nagbabantay ng mga nagpaparada ditong sasakyan. Kumbaga, isa to sa kanyang mga sideline para naman kahit papano merong hanap buhay si Tatay Armando. Para may pangkain lang, may pampalipas, makatawid gutom lang. Makatawid gutom lang. So talagang Hirap talaga kami, sa ngayon, hirap talaga. Tapos, yung yung social pension pa ngayon, ay bakit ganun? Ang tagal din. ano po ba kayo? Pensioner po ba kayo? Social pension, yung sa City Hall, di ba? Sa City Hall. Yung mga ganito, yan, ay bakit ang tagal? Tapos 500 lang. Nadidinig ko nga yan, dati 1,000 na yan. Ngayon, ang tagal bago makarating. Office for Senior Citizens Affairs. Kumbaga ho, si tatay ay meron siyang parang nare-receive na pension mula sa opisina ng Mayor ng Maynila na isa ata sa mga programa na nilalatag ng Maynila. Tama po ba, tatay? Oo, tama. So, isa po siya sa mga parang naging benepisaryo ng programang ito. Oo. Pero ngayon ay nagkakaroon ng kaunting problema. Tama po ba, tatay? Tama, bakit ang tagal? Ang tagal. Ay, isipin Baka naman, tatay, na delay lang o konting ano lang. Gano'n ba katagal yung katagal nyo na sinasabi nyo? Sabi ko nga sa inyo, iyan, 65 na ako. Yung buong 2020, saka 2021, ni isang hindi ako nakakuha doon. Ngayon, pangalawa pa lang nakuha ko dyan. 65 na ako. Pangalawang beses pa lang ako nakakakuha. Ano yun? Di dapat, nagsimula ako dyan, meron na ako. Baka marinig po nila. Okay? So, tatay, sa darating po na State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos, ano po ang inyong nais na iparating sa ating mahal na presidente? Ang gusto ko lang iparating sa kanya, yung kagaya ng ginagawa niya ng ama niya dati, na pag nakatira dito sa isang ganito, minsan binibigyan ng puhunan. Ay kagaya ko, maedad na ako, hindi binibigyan ng puhunan, kinukuha pa yung paninda namin ng wala kami napapakinabangan. Ay magkano ang isang sidecar? Kukunin lang ng DPS na hindi man ibinabalik. Yun ang gusto kong iparating sa kanya. Bakit ganun ang ginagawa ng local government sa amin? Ay isa lang kami nagtitinda rito. Nang marangal namang ginagawa namin. Ngayon, hindi kami makapagtinda. Ang inaano namin, parang illegal yung ginagawa ko tuloy dahil hihingiin ko kayo ng parking fee dyan. Diba? Bagay, binabantayan ko naman yung sasakyan, okay lang sa kanila. Okay. Ito para bagang ano pa tawag natin dito, sideline lang. Kumbaga hindi naman talaga totally ano nyo ito, pero dahil sa kailangan lang kahit papalo sa pabarya-barya makakakuha siya ng pagkain niya mapantawid sa isang araw. Saka
marami din mababait na driver o kaya may-ari ng kotse, nabibigyan kami ng grocery na konti, mga Wow. bigas-bigas, kung pagkain, hindi okay na. Okay po. So tatay, bali sa madaling salita, No. ang nais ko po kay Pangulong Marcos ngayon ay sana ay lingapin niya kayo na nandito sa mga nakatira sa mga kalsada, sa mga street dwellers, Oh. na kahit papaano ay mabigyan po kayo ng ano po, puhunan. Puhunan lang po ba? Hindi, ganito, di ba? Nung araw kasi, yung tatay niya nagpalakad, pag may ganito ka, isa sa ayos niya, hindi ka kukunan ng paninda mo para kunin, susuportahan ka, bibigyan ka ng kunting puna, tsaka iaayos, parang Makati ba? Di ba yung Makati ganun eh? Ay naku, para sa Makati. Oo, di, kumpara mo sa Makati, bossing, yun, ano, yung kung kumbaga sa ano, gagawa ka ng, yung inaayos nila, yung vendor, na marangal naman yun eh. Kumbaga tatay, ang gusto nyo lang, oo, nandito na kami mga vendor, Nandito na kami. sana lang bigyan nyo kami ng kaunting kaayusan kung paano kami makapagtitinda ng maayos at legal. Yan. Yun na nga ang gustong parating sa kanya. Na hindi naman, porque nandito nga, alam namin illegal to. Dahil bangketa. Pero bakit yung iba, kagaya sa Kalaw, mayroon naman mga istod-istod doon. Ay bakit hindi sila magpasiay ng ganito, ganun, para bigyan kami. Ay isipin mo may pinapag-aral akong isa. May ginagamot ako, nagmi-maintenance. At kasi alam mo yun, gusto ko na nga pumunta ng yung complaint center ng Malacanang. Nakarating na ako diyan sa complaint center ng Malacanang para dalhin naman ako dito sa ospital ng Maynila para makapag-laboratory ako tsaka makahinga akong mga kunting. Naikot tayo ngayon sa munting tirahan ni Tatay Armando. Tingnan natin ngayon kung paano siya nabubuhay sa kanyang masasabi nating mini home. Mini condo to. O mini condo kung tawagin daw niya. Mini condo sa Sige Rosmore tatay, Boulevard. tay, tour nyo kami. Ayan, tutor kita, ayan o. Ayan. Tatay, maiba ko. Ito bang sasakyan sa ito? Hindi sa akin to, kay Tata Di Guzman. Tata de Guzman. Kay Tata Di Guzman, parang binigay na rin lang sa akin to. Binigay na lang. Oh. Ito po ba, umaandar pa? Hindi na umaandar kasi sira nga yung dito sira yung carburetor niya, nag-overflow. Sige po, sige tatay. Nakita nyo yung mga Sige po tatay, opo, alam na namin dokumento. Ang tanong ko lang, paano po kayo nabubuhay dito? Saan kayo nagsi-CR? Saan kayo naliligo dito? hindi. Parang sa nakikita ko, tulugan lang to at kaunting lang. May mga saksakan. Ito, yan, yung gadget yan, ng mga sa cellphone. Sa cellphone yan. Tapos, minsan, may kami, yung solar. Solar, ay sa. Tapos, di okay, ganyan. Tapos kung kamay maliligo, kailangan gabi. Bakit to? Ay syempre, dito lang kami naliligo. Saan kayo naliligo? Iikot lang kami dyan Saan kayo kumukuha ng tubig? Bumibili kami, sasakay mo yun doon. Okay. So, ilang kayo dito na mga street dwellers na nakatira dito? Kami lang yan, asawa ko. Asawa niyo po? Oo. Asawa. Maraming mga rito. Tulong na walang bahay kasi wala kakayahan silang makapagpumba dahil siyempre, Yan ang asawa. Ano pangalan ng asawa niyo? Maria Livio. Maria Alijo. Livio. Libyo. D-I-L-O. Okay po. Ate, dito ka ate. Okay, yan, diyan ka na lang. Total naman. Ate, simulan natin. So, si ate, Babes na lang po. Ate Babe. So, kayo po ay asawa ni Tatay Armando. For short, Bin Laden. Bin Laden. Ngayon po, dito ay sa aming pag-ikot-ikot ay maraming tulad nga na sinabi nyo na maraming mga street dwellers or nakatira sa lansangan dito sa kahabaan ng Rojas Boulevard. Ang tanong po namin sa inyo ate, sa darating po na State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos, ano po ang nais nating iparating sa ating mahal na Pangulo? Para sa amin, hingi lang sana kami ng tulong, yung unawain kami rito, di ba? Kasi
ito yung kalagayan namin, di ba? Bilang may isang mahirap. Dito kami sa kalsada, natutulog. Dito rin kami naghanap buhay. Siyempre, kapag wala kang pera, wala kang hanap buhay, paano ka makakapangupahan, di ba? Ngayon, maghanap buhay naman kami dito sa kalsada. Eh, ang problema naman, sabi nga niya, ano nga to illegal vendor, di ba? Illegal vending. Bawal nga. Oo, naiintindihan namin yun. Illegal talaga, di ba? Kasi nga, wala nga kasi kaming permit, wala kaming paitang papel, di ba? Nakatunayan, pwede kami magtinda dyan. Eh, yun na kasi ang paraan na alam namin, kaya namin, di ba? Para mabuhay kami. Eh, yun lang sa amin. Siyempre, So sa mga katuwi dati, ang inyo pong hihilingin kay Pangulong Marcos na kayo po ay mabigyan ng kaayusan sa pagtitinda na tulad po ng hiling po ni Tatay Armando ay maging legal. oo, tsaka yung mabigyan din kami ng, halimbawa, katulad yan, di ba? Namimigay naman si Marcos ng mga pabay, di ba? Baka pwede naman kami. Maisingit yung mga street dwellers, yung mga nakatira sa lansangan. Para hindi naman kami pakalat-kalat dito. At least, magpakalat-kalat man kami dito, naghanap buhay na lang, di ba? Kumbaga, ayaw nyo rin pumayag na wala kayong ginagawa. Ang gusto nyo lang din ay talaga sa kabila ng kayo ay nandito nakatira, ay makapaghanap buhay pa rin tayo. Kasi syempre, sino ba magpapakain sa amin kundi sarili namin, di ba? Di naman peryabang buhay, sabihin mo, kakawaan ka, manghihingi ka, di ba? Siyempre, malalakas pa naman kami. Di ba? Hindi pa naman kami mga inutil, kaya gusto rin namin maghanap buhay sa paraan na kaya namin gawin. Okay po. Yun lang. Sige ate, maraming salamat po. Hayaan natin na sana ay ito ay makarating kay Pangulong Marcos at baka mapakigan tayo sa ating mga nais na iparating sa kanyang opisina. Maraming salamat po ate. Yan